Hello po, magandang araw po. Welcome back sa aking munting channel. Ako po ay magdidemo ngayon ng 3 valves control ng dalawang 3-way switch. Sana po panoorin nyo po ito, lalong-lalo na doon sa mga beginners kung paano mag-wiring ng 3 valves control ng dalawang 3-way switch. Ito po yung ating diagram. Ito po yung line 2. Ang line 2 po, diretso na po yun sa ating mga valve. Valve 1, valve 1, valve 2, valve 3. Ito po yung line 2. Yung valve 2, kinunik ko lang po dito sa ating receptacle. Hindi na natin pinaabot dito sa ating splicing box kasi para makatipid tayo ng wire. Kasi pag sa actual na po, ang distansya po nito ng valve 1 at saka valve 2 at saka valve 3 nasa 4 meters po bawat isa. Kaya kung yung line 2 ididiretso pa natin dito sa splicing box, magkukonsumo pa tayo ng wire. Kaya ang ginawa ko, dito ko na lang in-splice sa ating receptacle para makatipid tayo sa wire. Kaya itong line 2 nakakunik lang po dito sa valve 1 yung valve 2. Yung valve 3 naman nakakunik sa valve 2. Kaya yan yung line 2. Yung line 1 naman, ito diretso yan dito sa ating unang 3-way switch dito sa 0. Kasi ang 3-way switch may number po siya nga 0 at saka 1 and 3. At yung mga return naman, ito yung return ng valve 1 dito natin pagsasama-samahin. Ito yung return ng valve 2, dito rin natin pagsama-samahin. Ito naman yung return ng valve 3, iko-connect din natin sila dito. Kaya yan po yung ating mga return. Yung return po, maglalagay ako ng isang wire papunta po dito sa pangalawang 3-way switch natin. Kasi yung tatlong return, i-splice po natin dito at isa na lang pong return ang pupunta dito sa ating pangalawang 3-way switch. Kaya yung tatlong return, dito na lang natin i-splice ito. Isa na lang na wire ang pupunta dito sa ating pangalawang 3-way switch. At ito naman po yung ating mga traveler, dalawa po ito. Yung number 1, papunta po doon sa, yung number 1, papunta po doon sa pangalawang 3-way switch. Yung number 3, papunta naman po sa number 3 sa pangalawang 3-way switch. Yung return natin, dito po natin ilalagay sa 0. Kung ang line 1, dito natin nilagay sa unang 3-way switch sa 0, ang ilalagay naman natin doon sa pangalawang 3-way switch ay yung return. Yung return po ng tatlong valve ang ating ilalagay dito sa pangalawang 3-way switch dito sa 0. Yan po yung ating diagram. Sana po panoorin nyo ito, lalong-lalo na doon sa mga beginners. Ayun, ilalagay ko lang muna dito. Ito po yung valve 1. Yung valve 2, kinunik ko na po dito para mapadali lang tayo. At ito po yung valve 2, yung line 2. Yung line 2 natin, para sa valve 2, kinunik ko lang po dito sa ating line 2 ng valve 1. Yung valve 3 naman, i-splice lang natin dito sa valve 2, yung ating line 2. Yun lang po ang aking ipapakita. Dito, hindi ko na ipapakita kasi parehas lang naman. Yung valve 3, i-splice lang natin dito para makatipid tayo ng, kasi sa actual, nasa 4 meters ito, o di kaya 5 meters. Kung papaabutin pa natin yung line 2 dito, dito natin i-splice yung tatlong line 2, magkukonsumo pa tayo ng wire. Kaya, ang ginawa ko, dito na lang tayo mag-i-splice receptacle para sa ating valve 3. Ito ngayon, ito lang yung papakita ko para makita nyo kung paano mag-splice dito sa valve 2 ng ating line 2. At ito pong return, ididiretso na po natin dito sa ating
splicing box. Dito natin pagsasama-samahin yung tatlong return. Tulad doon sa ating sinabi ko doon sa ating diagram. Yan. Ngayon, itong line to, tulad ng sinabi ko, dito na lang natin i-splice ito sa ating bulb to. Yung ating bulb tray, yung line to, dito na lang natin i-splice sa bulb to ng line to niya. To. Basta higpitan lang po nyo ang pagka-splice dito. Dapat mahigpit po yung pagka-splice nyo dito para hindi po siya mag-loose. Lagyan natin ng electrical tape. Paglagay naman ng electrical tape, kung ano kakapal ng insulation ng wire, ganun din kakapal lang inyong ilalagay. Ako po, more demo purposes lang po, manipis lang po yung ating nilalagay. Para sa ating demo purposes lang po. Yan na po. Ngayon, i-fix lang natin ito. Yan. At ito naman po, yung ating ipifix. Yan. At ito naman po. Yan. Kapix na po. At dito naman po tayo sa ating line 2. Ito po yung line 2 para sa ating tatlong bulb. At ito po yung ating supply galing dito. Ito po yung line 2. Itong dalawang ito, i-connect lang natin ito. Samahin lang natin ito. Ito po yung binabaluktot ko po ito para hindi po matalim dito. Ngayon, lagyan natin ng electrical tape. At ngayon, ang wire, dalawang traveler at saka isang return para dito sa ating tatlong return. Tatlo po ang ating lalagay dito, dalawang traveler at saka isang return. Ito po yung ating return at saka dalawang traveler. Tapos maglalagay tayo ng isang wire papunta po dito sa ating unang 3-way switch para sa ating line 1. Ito na po. Ngayon, itong line 1, yung papunta dito sa ating unang 3-way switch, pagsamahin lang natin ito para magkaroon na po siya ng supply. Yan na po. Ito naman po yung tatlong return papunta galing dito sa ating tatlong bulb at yung isang wire natin na papunta doon sa pangalawang 3-way switch. Itong apat na ito, pagsamasamahin lang natin ito. Yung apat na ito, diretso po natin dito sa ating splicing box. Yan, dito sa ating splicing box. At itong apat na ito, pag samasamahin lang natin para magkaroon na po siya ng supply. Bali, apat po ito, tatlong galing sa bulb at saka yung supply papunta po doon sa ating pangalawang 3-way switch.
Lagyan natin ng electrical tape. Yan, tapos na tayo sa ating return. Dito naman tayo sa ating, ito po yung ating 3-way switch. May number po siya 0, 1, and 3. Yung line 1, ito po yung line 1, dito natin ilalagay sa 0. Ito. At ito po yung isang traveler na 1, dito natin sa number 1 ilalagay. Yan. At yung traveler number 2, dito natin ilalagay sa number 3. Yan. Yan na po. Ito naman po yung pangalawa nating switch. 3-way switch. Tulad lang dati, may number siyang 0, 1, and 3. Yung return po, kanina yung line 1 yung nilagay dito. Yung return po ang ilalagay natin dito sa 0. Yan. Yung return na po ang ilalagay dito. Ngayon, ito po yung number 1. Dito natin ilalagay sa number 1. Galaw-galawin kung nakakapit siya ng mabuti para hindi po mag-lost. Ito po binalatan ko na po para mapadali lang tayo. At ito naman yung number 3. Dito natin ilalagay sa number 3. Yung galing dito sa unang 3-way switch na number 3 at saka yung number 1. Yan na po. Fix lang natin. Lagay natin yung takip. At ito namang pangalawa yung ating ipipix. Lagay natin yung takip. Yan. Ngayon, lagay natin yung bulb. Yan. Nalagay na po natin yung bulb. Ngayon, kailangan natin mag short circuit test bago natin i-power on para malaman natin kung tama ba yung ating wiring connection. I-continuity lang natin, hindi kaya sa buzzer, para ma-check natin kung okay ba yung wiring connection natin. Pag nilagay ko po dito sa ating line 1 at saka line 2, pag tumunog po siya, ibig sabihin may mali sa ating ginawa. Pag hindi po siya tumunog, ibig sabihin okay po yung wiring connection natin. Short ko lang. Yan, functional naman yung ating tester. Lagay ko na po. Yan, hindi po siya tumunog, ibig sabihin okay po yung wiring connection natin. Mahalaga po yon para malaman natin na okay yung ating wiring connection bago natin i-terminate dito at palagi po itong naka-off na ating breaker. Lagay ko na po yung ating line 2. Ito naman yung line 1. Yan. Ngayon, bago natin i-power on, sukatin muna natin dito kung mayroon bang supply na dumadaloy dito. Select lang sa volts at is-set sa AC. Yan. Kasi voltahe na po yung ating susukatin dito. Lagay ko na po. Yan. Ay 200
23.5 volts. Ngayon, i-on ko po. Yan. Dito naman sa load side natin susukatin kung mayroon bang dumadaloy na kuryente dito. Lagay ko na po. Yan. 222.7. Ibig sabihin may supply na po tayo. Ngayon, naka-on na po yung ating breaker. Subukan na po natin kung gagana ba itong ating ginawa. Yung 3 valves controlled ng dalawang 3-way switch. Kadalasan po ito ay ginagamit sa hallway at sa mga hagdanan kasi pwede mo dito i-on at pwede mo dito i-off sa pangalawang 3-way switch. Ngayon subukan na po natin kung gagana ba siya. Dapat umilaw po itong tatlong valve na ito. I-on ko na po. Yan. I-off. I-on. I-off. I-on. I-off ko po dito sa pangalawang 3-way switch. Yan. I-on ko po at i-off ko po dito sa unang 3-way switch. Halimbawa kung aakyat ka sa hagdanan, i-on mo ito ng unang 3-way switch. Yan. At pagdating mo doon sa taas, pwede mo siya i-off dito. Yan. Pag bumaba ka naman, pwede mo siya i-on dito. At pag nasa baba ka na, pwede mo i-off dito. Yan. Yan lang po yung function ng dalawang 3-way switch. Control niya ang tatlong valve. Yan. Yan na po. I-off ko po dito sa ating breaker. Sana po nakuhaan nyo ng kaunting kalaman, lalong-lalo na doon sa mga beginners. At sana po suportahan nyo yung aking munting channel. Yung hindi pa nakapag-subscribe, sana po mag-subscribe po kayo sa aking munting channel. At doon po sa nakapag-subscribe na, maraming salamat po. Sana po napulutan nyo ng kalaman, lalong-lalo na doon sa mga beginners. Marami na po akong in-upload. Sana po panoorin na lang po ninyo at makakuha kayo ng kalaman tungkol sa basic wiring connection ng ating ilaw, outlet at kung paano mag-install ng breaker sa panel board at mga ilaw. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Thank you.